Jericho Rosales bands with Janine Gutierrez her family ang Talita Corrales birthday. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Jericho Rosales bands with Janine Gutierrez her family on Pileta Corrales birthday. Tumalo si Jericho Rosales sa 85th birthday party ni Pileta Corrales, ang lola ni Janine Gutierrez, kung saan nakasama niya ang aktres at ang pamilya nito. Nakaupo ang aktor sa tabi ni Janine habang nanonood ng mga talumpati at performance ng kapwa celebrities na sina Gary Valenciano, Martin Rivera at Dolce na makikita sa mga larawan at video na ibinahagi niya John Joseph Knight sa kanyang Facebook page noong Linggo, Agosto 25. Hinaharana pa ni Rosales ang Asia's Queen of Song sa kanyang rendition na Change of World ni Eric Clapton. It's an honor to be here. My mother sings your songs, and Janine knows about this, the actor told Corrales before his performance. Ibang-iba ang dumalo sa intimate event at ang ama ni Janine na si Ramon Gutierrez at ang kanyang mga kapatid. Hindi agad nalaman kung nasa event ang mami ni Janine na si Lotlot de Leon. Ang kapatid ni Ramon Christopher na si Jackie Lo Blanco at ang kanyang mga anak ay bahagi rin ng pagdiriwang. Ang ama ni Ramon Christopher na si Eddie Gutierrez at ang kanyang asawang si Annabel Rama ay nakiisa rin sa kasiyahan sa party. Sina Jericho at Janine ay unang naglabas ng chismis sa pakikipag-date noong Hulyo matapos silang makitang magkasama sa isang museo. Makalipas ang ilang linggo, kinumpirma ni Rosales na nililigawan niya ang aktres at nasa getting to know stage na sila. Speaking about his first meeting with Janine's family during her brother Jigo's lunch, Rosales said, "I met the family in one whole day, jackpot. Ito ay talagang isa sa mga pinaka-cute na bagay. They're just warm and cool and chill." Dagdag pa niya, "I love it because Janine has such a loving family. Very accepting and cool." At sa kabilang banda, unang post sa social media ni Jericho Rosales matapos makipaghiwalay sa asawang si Kim Jones. Nagbalik sa social media ang aktor na si Jericho Rosales ilang araw matapos makumpirmang hiwalay na sila ng kanyang asawang si Kim Jones mula noong 2019. Noong Miyerkules nag-upload si Rosales ng serye ng kanyang mga black and white na larawan sa Instagram. Nilagyan lang niya ng caption ng post na ramen at isang thought balloon emoji. Ngunit at talagang ikinagulat ng kanyang mga tagasunod ay nang magkomento rin si Jones sa kanyang post na nasasulat ng ramen. Nitong Lunes kinumpirma ni Rico Ocampo ang isang kaibigan at isa rin nitong celebrity couple sa pamamagitan ng payag na ibinigay ng ABS-CBN News na hiwalay na ang aktor at si Jones, ngunit nanatili silang very good friends. Sa kabilang banda, Coco bilyonaryo na ibibili ng bahay sa Spain para kanila ni Julia. Kaya pala laging nagbabakasyon sa Europe sina Coco Martin at Julia Montes at dahil pinag-aaralan na nila kung paano ang buhay doon. Nabanggit namin dito dahil sa inireport ni Nanay Crescy Fermin sa programa nila ni Romel Chica kaninang tanghali sa Crescy Fermin sa Radyo 5 92.3 True FM at may teaser na nagdo-double taping ngayon ang Effigies Batang Quiapo. Sabi ni Nanay Crescy, "Coco Martin na tayo o diba? Bibili siya ng bahay sa Spain." Napasanool naman si Romel Chica, katwiran ng CFM host. Kayang-kaya ni Coco ang bumili ng bahay sa ibang bansa. Bakit naman hindi? Diyos ko po. Hindi lang milyonaryo si Coco, bilyonaryo na sa totoo lang. Kayang-kaya po niya na sustentuhan ang pangarap niya. Kayang-kaya niyang bumili kahit saang bansa. Ang tanong kasama niya kaya si Julia Montes, kapag bumili ng bahay sa Spain, aba naman, itinatanong pa ba yun? Say pa ni Nay Kirsty. 1+1 ang kasagutan dyan. Ito'y paghahanda ng pagdating ng araw kapag gusto na nila ng pribadong buhay. Pwedeng-pwede sila doon manirahan. Katwiran pa ni Romel Chica, malaki raw ang kinikita ngayon ni Coco Martin bilang director, scriptwriter at actor sa Effigies Batang Quiapo, kaya hindi imposibleng hindi makamit ang kanyang mga pangarap. Sabi nga ni Nanay Christy, napakasipag na tao at kapag ang tao pasipag at matyaga, talagang may makukuha tayong nilaga, talagang may resulta yan. Naaliw kami sa mga komento ng CFMers na nakikinig sa balita na baka raw maging kapitbahay ni Coco at Julia si Auntie na hindi lamang binanggit ni Nanay Christy kung sino ito. Obvious naman na si Bia Alonzo ito dahil umami naman ang actress sa vlog niya na bumili siya ng bahay sa Spain para kapag nandoon sila ng pamilya ay hindi na sila mag-rent dahil may sarili na silang bahay. May mga nagsabing maswerte sina Coco at Julia sa isa't isa, kaya may mga tanong kung kailan daw magpapakasal ang dalawa. Parang busy pa si Coco sa Batang Quiapo, kaya sigurong wala pa ito sa isip, pero sa tingin namin ay pinambulaga na ang celebrity couple. At sa kabilang balita naman, usang gustong umiyak habang nagpapamasahe dahil kay Coco.
May kurot sa aming puso ang kwento ng Sun Roses na iniling niya sa Diyos noong 2016 na mapanood siya. Sana sa dalawang magkasunod na teleserye. Pagkalipas na ng 8 taon ay napatupad naman ang wish at dasal ng premyadang aktres. Kaya naman tuwang-tuwa siya. Pinati namin si Osang nang mabalita na makakasama na siya sa FPJ's Batang Quiapo bilang isang boss si Divina, kayang umeere pa ang Pamilya Sagrado kung saan gumaganap siya bilang Nadia Salvacion. Pinadala niya kami ng voice message mga 2016-2017. Merong 2 teleseryeng magkasunod sa 2 teleseryeng panghapon. Nandoon si Cherry Pie Pikachi. So napadasal ako, Lord, bigay mo lang sa akin. Kahit isa lang na trabaho niya, happy na ako. Pero kung ibibigay mo ay 2, edi mas maganda. Bigyan mo ulit ako ng huling baraha. Hindi ko na ito bibitawan. Hindi na ito mapupunta sa kamay ng kahit na sino. Aniya pa. Chinek namin ang sinabing 2 serye ni Cherry Pie na umeri sa isang araw, ang Asintado at Blood Sisters noong 2018. Tuloy ng isang usang, ngayon pa lang niya ibinibigay yung 2, BQ at Sagrado na magkakasunod. Makikita ang mukha ko, ito na ngayon yung sinasagot niyang dasal ko. Noong araw kaya tuwing tuwa ako. Alam mo yung ramdam na ramdam mo yung blessings niya, tapos pinapadaan niya sa ibang tao. Ito nga kay Coco. Alam mo bang tinext ko lang si Coco tapos ako sa Sagrado putya maghapon hindi kumibo. Patay wala pa akong paglalagyan na rolls na pwede sa akin. So nagpamasahe ako. Napagwinto sa ako, maya-maya tumawag na si Coco or staff ni Coco. Gusto kong umiyak sa tuwa. May nag-message sa akin kaya hindi ko alam kung ano ang i-arte ko. Tuwang-tuwa ako kasi nung oras na yun sinabihan akong bukas na ang taping mo. Isipin mo yung kung anong nararamdaman ko, diba? Aniya pa, nung pang araw nagsabi si Coco kay Osang na isasama siya sa Batang Quiapo. Noong December 2023, kapamilya siya sa Araneta Coliseum. Sabi niya, pagkatapos mo dito sa show Sagrado, kay Sardio yung nga kapiolo, kukunin kita. Kaya nung tumawag sa akin yung tao, iniisip ko, may isang salita talaga si Coco. Totoong tao talaga ito, hindi showbiz. Pag may binitawan siyang salita, ahasahan mo parang batas yan na nasusunod. Masayang tinig ng aktor sa pamamagitan ng ipinapadalang audio. Sabi namin na kami rin ay masaya sa nangyari sa karera niya ngayon dahil muli siyang aktibo at nangako naman talaga na pagbubutihan niya. At isa pang ipinagpapasalamat niya ay magaling na rin siyang magmemorya ng mga lines niya. Kaya raw nang magkaroon ng taping ang FPJ's Batang Quiapo sa isang isla ay niyakap daw ni Osang si Coco mula sa likod bilang sa pasasalamat. Sabi ko, salamat sa trabaho. Sabi naman niya, ako ang magpapasalamat sa Yumi at tinanggap mo ang root. Alam ko yung sagot niyo na totoo talaga. Sabi pa ni Osang anyway, nang mag-post ang akya sa kanyang Facebook account noong Agosto 14 ng Banana Q Barbecue at BQ ay nagme-message na kami kung kaka-join na siya sa Batang Quiapo. Pero hindi kami sinagot at ilang araw pa ang nakalipas ay may post na si Osang na thank you sa blessings at sinundan ng teaser ng BQ na kasama siya. Pinanood muna namin ang ilang episodes ng Batang Quiapo.